I also am a man set under authority, aiming under soldier, and I say unto one, go, and goeth, and to another, come, and he cometh, and to my servant, do this, and he doeth it. Sapagkat ako rin naman ay taong nasa ilalim ng kapangyarihan, may nasasakupan akong mga kawan, at sinabi ko rito, yumaon ka, at siya'y yumayaon, at sa isa halika, at siya'y lumalapit, at sa aking alipin, gawin mo ito, at kanyang ginagawa. Ang Panginoon ay siyang gayag ng kanyang salita ng patid ay makakaupo na. Nais kong ay ibahagi sa inyo ang mensahe na may paksang man under authority. Okay? Ang tao na nasa ilalim ng kapangyarihan. Praise God. Sabihin, pagka isang tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan, so meron siyang power, di ba? Lala ko yung isa dyan sa palengke, pagka ako yung mamalengke, pupunta sa palengke, meron isa doon na matanda na patpating, ibig sabihin talagang payat siya. Okay, siguro nakita nyo na yung enforcer na yun. Siguro pag hindi naka-uniform ng gaya ng isang enforcer yun, hindi mo papansinin eh. Nakakaawa yung itsura niya. Payat na payat. At hindi papansinin niyo kung hindi naka-uniform, mga kapatid, ng gaya ng isang traffic enforcer. Pero dahil sa siya ay merong authority na ibinigay ng kapangyarihan ng syudad bilang isang traffic enforcer, kaya binigyan siya ng uniform, pag isinuot niya yung uniform na yun, mga kapatid, kahit na anong sasakyan, pagka sinabi niya stop, nag-stop yan. Kasi siya ay nasa ilalim ng kapangyarihan. Di ba? A man under authority, siya ay nasa ilalim ng kapangyarihan. Mga kapatid. Kaya, makikita natin, mga kapatid, sa gobyerno ito, so, nai-impose nila yung authority na ibinigay ng kapangyarihan ng ating bansa. Lalo na yung mga LTO, mga kapatid, yung mga traffic enforcer, yung mga highway control, pagka sila'y nakasuot ng uniform, at mga kapatid, so na-impose nila yung authority na ibinigay ng bansa sa kanila. So dito sa ating tatalakayin, mga kapatid, dito sa chapter 7 ng Luke, ang sabi sa verse 1, nang matapos na niya ang lahat ng kanyang mga pananalita sa mga pakinig ng bayan, sabihin siya nangaral sa mga tao, ay pumasok siya sa Capernaum. Okay? At ang alipin, sabi, at ang alipin ng isang centurion, ibig sabihin ng centurion, isa siya, kumbaga, mataas ang posisyon niya, isa siya sundalo ng Roma, mga kapatid. Hindi pangkaraniwang sundalo, siya isang, siguro mga colonel ito, o kaya general, mga kapatid. Siya isang centurion. Sabi, na minamahal ito, sabi, ay may sakit at malapit ng mamatay. Okay? Ang alipin ng isang centurion na minamahal nito ay may sakit at malapit ng mamatay. Sabihin, meron siguro siyang kanang kamay, at itong kanang kamay niya na ito ay talagang malapit sa puso niya, mga kapatid. Pero nagkasakit itong kanyang alipin na ito, ang sabi, at sa kanyang pagkakasakit ay malapit na siyang mamatay. Okay? At nang marinig niya ang tungkol kay Jesus, sabihin siguro, maraming mga balibalita, mga kapatid, na si Jesus ang papagaling, bumubuhay ng patay, nagbibigay ng paningin sa mga bulag, yung mga pilay, lumpo, lumulukso, lumulundag, tumatayo, tumatakbo, yung bini, nakakarinig, yung may karamdaman, gumagaling, mga kapatid. So, ito'y narinig niya, nabalitaan niya, na merong Jesus, na gumagawa ng milagro. Kaya sabi, at nang marinig niya ang tungkol kay Jesus, ay pinaroon niya sa kanya ang matatanda sa mga Hudyo. So isa siyang Romano, isa siyang sundalo ng Roma. Kaya ang sabi, inutusan niya yung mga matatanda sa mga Hudyo, sa mga Israelita,
na ipinamanhik sa kaniya na pumaroon at iligtas ang kanyang alipin. Okay? So, meron siyang pananampalataya at kung marinig niya na si Jesus, siya nagpapagaling, kinausap niya yung mga matatanda ng mga Israelita, ng mga Hudyo, at tinutusan niya sila, mga kapatid, na sila ay pumunta kay Jesus upang pagalingin ang kanyang alipin. And then sa verse 4, at nang magsidating sila kay Jesus, ang sabi, mga kapatid, ay itinamanhik nilang mapilit sa kanya na sinasabi, karapat-dapat siya na gawin mo sa kanya ito. Ibig sabihin, ang sabi nila kay Jesus, ipinamanhik nila, kailangan mong pagalingin yung kanyang alipin. Ang sabi, mga kapatid, bakit? Sapagkat ang sabi dito, mga kapatid, praise God, hallelujah. Sa verse, sapagkat inibig niya ang bansa, bagamat siya isang sundalo sa verse 5, pero mahal niya ang mga Israelita. Sabi, sapagkat inibig niya ang ating bansa at ipinagtayo niya tayo ng ating sinagoga. Okay? So itong hentil na ito, itong sundalo na ito, hindi siya Israelita, pero meron siyang puso, may damdamin siya. May mabuti siyang damdamin sa mga Hudyo, mga kapatid. Kaya nung humingi siya ng tulong sa mga matatanda sa mga Hudyo upang i-request sa puntahan si Jesus, ay nung pumunta itong mga matatanda na ito, sila'y namanhik. Sabi, pagbigyan mo, pagalingin mo yung kanyang alipin, sapagkat siya isang mabuting sundalo ng Roma, isa siyang mabuting centurion. Minahal niya ang ating bansa, nagpatayo pa siya ng simbahan. Amen. Mga kapatid, nandiyan ba kayo kapatid? Then sa verse 6, ang sabi, at Jesus ay sumama sa kanila. Sabihin, ang Panginoon sa Kristo, ang kapatid, nakinig sa mga matatanda, sa mga Hudyo. At nang siya'y di lubhang malayo sa bahay, sabihin, nung malapit na sila sa bahay ng centurion, ay nagsugo sa kanya ang centurion ng kaibigan. Nagsugo na naman itong centurion, itong general na ito, itong colonel na ito, mga kapatid. Hallelujah. Kasi centurion, ibig sabihin, hindi lang siguro mga isang batalyon ang hawak ng tao ito, mga kapatid. Maraming mga sundalo nasa kanyang pumumuno. Nung malapit na si Jesus, sabi, paparating pa lang si Jesus, ang sabi ng centurion, kinausap niya yung kanyang mga kaibigan na nagsisipagsabi sa kanya, Panginoon, huwag ka nang maligalig sapagkat di ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa silong ng aking bubungan. Sabi ng centurion, sinabi niya sa mga kaibigan niya, sabihin niyo kay Jesus na huwag na siyang pumunta dito sa aking bahay. Hindi ako karapat-dapat na napuntahan niya sa aking tahanan. Kapag itong tahanan ng centurion na ito, hindi basta tahanan. Kasi maaaring ito isang general. Diba? Maganda ang kanyang bahay. Marami siyang magwardya kasi siya'y mataas na posisyon bilang sundalo ng Roma. Pero nung mapalapit si Jesus, ang sabi, mga kapatid, sabi niya sa mga kaibigan niya, sabihin mo kay Jesus na huwag na siyang pumunta sa bahay. Huwag siyang pumasok sa bahay. Hindi ako karapat-dapat na puntahan niya rito. Hindi karapat-dapat ang aking bahay na pasukan niya. Diba mga kapatid? Hallelujah. Ibig sabihin, mga kapatid, nakita ng isang sundalo na ito, ng isang centurion na ito, yung kanyang sarili sa harapan ni Jesus, na siya'y napakaliit lang at hindi karapat-dapat. Siya'y nagpakababa sa harapan ng Panginoon Kristo. Sabi, hindi ako karapat-dapat na puntahan niya rito. Ibig sabihin, ganun na lamang ang kanyang paggalang at paghawak sa kabanawan ng Panginoon Kristo. Mga kapatid, tignan ninyo yan, mga kapatid. Hallelujah. And then, ang sabi nito, mga kapatid, at dahil dito, ang sabi sa verse 7, at dahil dito, hindi ko inakalang ako'y karapat-dapat man lamang pumariyang sa iyo, datapwat, sabi, sabihin mo ang salita at gagaling ang aking alipin. Tingnan niyo yung pananampalataya niya. Hindi ako karapat-dapat na puntahan niya dito. Sabihin, nagpakababa itong centurion na ito na siya ay isang makasalanan. Pero yung si Jesus ay isang banal, makapangyarihan. Siya ay merong authority. Ang sabi niya rito, mga kapatid,
Tingnan ninyo yung faith niya. Ang sabi sa verse 7. But saying in a word, sabi, wherefore neither thought I myself worthy to come unto thee, but say in a word, and my servant shall be healed. Sabi ng sundalo na ito, mga kapatid, huwag na siyang punta rito sa aking alipin, huwag na niyang patungan ng kamay, kundi sabihin lang niya, gagaling siya. Amen, mga kapatid. Ang sabi ng sundalo, huwag na siyang papuntahin rito, basta sabihin lang niya, magaling na siya at gagaling siya. Tingnan ninyo yung pananampalataya. Mga kapatid, sa mga Hudyo, hallelujah, traditionally, pagka may sakit, pinapatungan ng kamay. Mga Hudyo yan. Pero itong hintil na sundalo na ito ng Roma, mga kapatid, hindi siya sumunod doon sa tradisyon na pagpatong ng kamay. Kundi ang sabi niya, sabihin lang ni Jesus na magaling na yung aking alipin, gagaling siya. Sundan niyo ako? And then ang sabi sa verse 8, ang sabi, sapagkat ako rin naman ay taong nasa ilalim ng kapangyarihan. So, dito ang sabi ng sundalo, kahit ako leader ako, kahit ako opisyal ako, marami akong mga tao, sumusunod yung mga tao ko, ang sabi niya, may nasasakupan akong mga kawal. At sinabi ko rito, ang sabi, yumaon ka at siya'y yumayaon. At sa isa halika at siya'y lumalapit. At sa aking alipin gawin mo ito at kanyang ginagawa. Amen? So, sabi niya, ako'y isang taong may authority. Pag sinabi ko, ginagawa nila, sabi niya. Then, sabi sa verse 9, at nang marinig ni Jesus ang mga bagay na ito, ay nagtaka siya sa kanya. At lumingon at nagsabi, at sinabi sa karamihan, nagsisisunod sa kanya. Sinasabi ko sa inyo, hindi ako nakasumpong ng ganitong kalaking pananampalataya. Hindi, kahit sa Israel man. Sundan niyo ako, mga kapatid. Wala akong nakitang ganito kalaking pananampalataya. Isang hintil. Amen, mga kapatid. Ang sabi niya, mga kapatid, ako isang tao may kapamahalaan, may authority. Pag sinabi ko doon sa aking nasasakupan, sumusunod sila. Sabihin, ang sabi niya, sabihin mo lang, Jesus, magaling na siya at siya ay gagaling. Sundan niyo ako, mga kapatid. Tingnan ninyo yung kanyang pananampalataya, mga kapatid. Lala ko ang sabi rito ng prophet, nice kong basahin. Sa message na the authority of the word. Sa paragraph 3, ang sabi rito, now, this centurion, sabi mga kapatid, a centurion is a man that over, I think the right word will be over century, which will be 100 men. Sabihin, ang isang centurion daw, maaari mahigit 100 tao ang kanyang under sa kanya, and he was put himself in the background, sabi. Then now I want you to do that. Keep yourself in the background. Never be somebody that you are not. So ipalagay mo raw ang iyong sarili at huwag ipalagay ang sarili mo sa iba. Amen? I often wonder then when wheat was growing in the field, you see the little wheat that stick up and just feel like it's so. Yan tulad niya yung isang wheat, pagka ito raw ay umuusbong na ang sabi, the inferiority complex. There is nothing in the head, sabi. A heavy head bows, a full head bows, a full heart will bow. Lord, not worthy. Kaya itong sundalo na ito, mga kapatid, siya ay lumapit na may kababaan. Hindi niya sinabi, sundalo ako, general ako, colonel ako. Papuntahin niyo si Jesus dito, mga kapatid. Pero siya ay nagpakababa. Ang sabi, hindi ako karapat-dapat na puntahan niya rito at pumasok man siya sa bubong ng aking bahay. Yung siya nagpakababa, mga kapatid. Kaya ang sabi, mga kapatid, huwag nawa tayo magpakataas. Dapat ang kababaan ang maghari sa ating mga puso, mga kapatid. But this man thought he was unworthy. Okay? Napakita wala. Ha? Sabi, but this man thought he was unworthy. Itong general na ito, itong sundalo na ito, mga kapatid, so inamin niya sa kanyang sarili, hindi siya karapat-dapat. He said, I'm not worthy that you should not come under my roof. He said,
I did not think myself worthy to go to you. Sabi niya yan. Hindi ako karapat-dapat na puntahan niya rito. So I sent someone else. Kaya nagsugo siya ng iba. But said, Lord. Pero ang sabi niya mga kapatid, sinabi ng sundalo nito, but said, Lord, I am a man under authority. Sabi niya mga kapatid. And I say to this man, go, and he goes. Ako'y nasa ilalim ng kapangyarihan pag sinabi ko sa mga tao ko na sila'y pumunta, sila'y pumupunta. And to this man come, and he come. Pag sinabi kong sila'y pumunta sa akin, sila'y pumupunta sa akin. For he had authority. Meron siyang kapamalahan, meron siyang kapangyarihan. In other words, if he told that man to go, he must go. Because he over him. Sapagkat nasasakupan niya ang lahat ng ito, kaya sumusunod sila sa kanya. He is superior to him. He must obey his master. Yan ang kanyang authority. Now notice ang sabi ng prophet. Pansinin natin ito. Now notice. In his own line of work, he saw who Jesus was. Nakita daw niya kung sino si Jesus. He said, I know that if I say to this man, go it. Go this man, come, he cometh. Now, Lord, I am not worthy for you to come under my roof, but just speak the word. Sabi niyo, kapatid. Hindi ako karapat-dapat na iyong puntahan sa bahay ko, pero sabihin mo lang ang salita. There you are, the authority. He knew that Jesus had all power over all sickness. Amen. Alam niya mga kapatid, na ang Panginoon Kristo kaya niyang pagalingin ang lahat ng klase ng sakit, mga kapatid. Hallelujah. He knew that Jesus had all power over all sickness and all diseases. Hallelujah. Over death. Kahit na yung patay, pwede niyang buhayin, kaya niyang buhayin. Meron siyang kapangyarihan sa hell. And he knew that all Jesus had to say was speak the word. Alam niya mga kapatid, and that settled it, alam niya na pagka sinabi ni Jesus, magaganap ang kanyang sasabihin. Tingnan niyo yung kanyang pananampalataya mga kapatid. Napakalaki ng kanyang pagtingin kay Jesus. Sabi niya, sabihin mo lang, magaling na si magaling at gagaling siya. Nakita niya na si Jesus, mga kapatid, kaya niyang pagalingin ang lahat, kaya niyang buhayin ang patay, kaya niyang pahintuin ang bagyo. Amen? Kaya sabi niya, sabihin mo lang, Jesus. Hallelujah. Praise God. Amen. Kaya sabi rito mga kapatid, now Jesus was willing to come in and lay His hands on the boy, rebuke the fever, so it astonished him. He said, why? I have not seen so much faith, not in Israel. Kaya nung marinig ni Jesus ito, wala pa akong nakita na ganitong pananampalataya. Sabi, doon sa mga Israelita. Alam niyo mga kapatid, ang pananampalataya ng mga hentil mas matindi. Amen? Tayo yung mga hentil. Kaya mga kapatid, kung si Jesus nahayag sa inyo kung sino siya, walang imposible sa Panginoon Kristo. Ang hindi nagagawa ng tao, nagagawa ng Panginoon Kristo. Gaano ang pagkakilala mo kay Jesus? Amen? Sino ba si Jesus sa pagkakilala mo? Pero itong sundalo na ito mga kapatid, ang pagkakilala niya, si Jesus ay ang Diyos na nagkatamang tao. Na walang imposible kahit na anong sabihin ni Jesus, magaganap. Ano pagkakilala mo kay Jesus? Kung may problema ka, anong pagkakilala mo? Kung may pangailangan ka, anong pagkakilala mo? Hallelujah. Mga kapatid, kailangan makilala mo ang Panginoon Kristo kung sino siya. Amen? Kaya sabi ng sundalo ito, sabihin mo lang, huwag ka lang pumasok sa aking bahay, hindi ako karapat-dapat puntahan mo sa aking bubong. Sabihin mo lang, ako isang tao, may authority at mayroong mga tao na sumusunod sa akin. Pag sinabi ko, sumusunod sila. Kaya si Jesus,
Ganyan ka rin, meron ka rin authority, ang kapangyarihan ng langit ay nasa sa'yo. Sabihin mo lang, wow. Amen? Kapatid, kahit gaano kalaki ang pagsubok mo, pangangailangan mo, sitwasyon mo, kung kilala mo talaga si Jesus. Hallelujah. Sabihin mo lang, Lord, walang mahirap sa'yo. Sabihin mo lang, magaganap yan. Kapatid, sinabi na lahat ni Jesus, nasa atin na ang tanging dapat natin gawin, just believe and claim it. Amen. Lahat ng promises niya ay iniwan na niya sa atin. Sinambit na niya lahat yan. Ang kailangan lang natin gawin is sampalatayanan mo, panghawakan. Hallelujah. Mga kapatid, maraming mga tao, bakit nag-prostrate sila? Nabubuhay sila na sila ay nabubulmihana, aburido sila, hindi mapakali, namang problema. Okay? Kasi nga, hindi nila kilala si Jesus. Alam niyo kung kilala niyo lang ang Diyos ang lumikha ng langit at lupa. Hindi ka mag-aalinlangan. Hindi ka matatakot. Binigyan ka ng buhay ng Diyos. Ang sabi nga, bago pa niya likahin ang ibon, lilikha muna niya ang kalawakan at hangin para lumipad at liparin ang ibon. Bago niya linikha ang dagat o ang tubig, ang isda, linikha muna niya ang tubig na lalanguyan ng dagat. Bago ka pa niya binigyan ng buhay, inihanda na ng Diyos ang lahat ng pangangailangan mo. Amen. Amen. Manampalataya ka lang, walang imposible sa iyo. Alala niyo si Elijah. Si Elijah, 3.5 years, hindi nagtrabaho. Inutusan ng Diyos yung uwak. Umagat hapon, may dalang pagkain yung uwak. Dinadalan siya, nakabasket. Nakaprito na yung isda, nakaprito na yung karne, naihaw na yung mga... Hindi ba iba? Amen? Tinapay, pagkain, galing sa langit. Wow! Inutusan ng Diyos yung uwak. 3 taon at kalahati, pinakain niya yung kanyang propeta na si Elijah. Amen. Praise the Lord. Kapatid, kaya sabihin ng Diyos at utusan yung mga mayayaman na tao sa kapitbahay mo para yatid yung kapangangailangan mo. Amen. Walang imposible sa Diyos, mga kapatid. Sumampalataya lang tayo. Amen? Amen. Sinabi na lahat ng Diyos ang lahat ng pangako niya. Pero itong sundalo na ito, sabihin mo lang at magaganap. Sa atin ngayon, mga hintil, sinabi na lahat. All we have to do is just believe, have faith, and claim the promise. Pero pag minsan kasi, mas masikip tayo nagbibigay ng panahon sa cellphone natin kaysa sa basahin ang Biblia natin. Kaya tuloy, yung mga pangako, wala. May problema ka, hindi mo alam kung saan mo agilapin yung pangako. Pero alam mo ba, pag binabasa natin ang Biblia, pag ang mga mensahe, itinatago natin sa ating puso. Mga kapatid, pag araw ng kabagabagan, problema, hinuhugot natin yan, binubulay-bulay natin yan. Amen. Doon mo inaangkla yung iyong pananampalataya. Pero kung walang salita na nandito, wow! Saan mo iaangkla ang iyong pag-asa, ang iyong pananampalataya? Nandiyan ba kayo, kapatid? Amen. Oh Lord Jesus. Alam niyo mga kapatid, ang isang taong matalino raw ay yung mga taong nakikinig, unawa at Panginoon. Amen. Yan ang mga matatalinong tao. At yung mga mangmang, ito yung mga tao na nagtayo ng bahay, tinayo yung bahay at pundasyon niya sa buhangin. Dumating ang pagsubok, dumating ang alon na iba ang bahay. Ibig sabihin, ang pananampalataya niya hindi nakatanim sa salita. Hindi nakikinig, hindi niya inuunawa, hindi niya sinasampalatayanan, hindi niya ipinamumuhay. Kaya mangmang yan. Kahit na wala kang pinag-aralan sa mundo ito, pero pag ang salita ng Diyos, binigyan mo ng halaga sa buhay mo, itinago mo na higit sa anumang kayamanan. Kasi yun naman talaga ang kayamanan. Di ba kayo kapatid? Amen. Dahil pinakinggan mo yan, inunawa mo yan.
sinampalatayanan mo at ginawa mo yan, ikaw ay isang matalinong tao sa harap ng Diyos. Pero kahit lagi kang nandyan nakaupo every Sunday, pero hindi mo naman inuunawa ang salita niya, hindi mo sinasampalatayan, hindi mo ipinapamuhay. Wow! Sa harap ng Diyos, mga kapatid, mangmangka. Mga kapatid. Gusto niyo bang maging matalino sa harap ng Diyos? Pagpakadalukasa kayo sa salita ng Diyos. Yan ay isang tunay na marunong. Sabi ng Panginoon, ang karunungan ng sanlibutan ito, kamangmangan sa harap ng Diyos. Mga kapatid, lahat ng na-acquired mong kaalaman dito sa mundo, hindi mo dadalhin sa harap ng Diyos. Hindi dadalhin. Alam niyo kung ano dadalhin niyo pagdating doon? Itong kaalaman ng kanyang salita. Kasi ito mismo ang Diyos, ito mismo si Jesus. Amen, mga kapatid. Kaya mga kapatid, sikapin natin na tayo maging seryoso, sincero, pagdating sa salita ng Diyos. Mga kapatid, unawain natin at itago natin sa ating mga puso at ipamuhay natin. Amen, mga kapatid. Nandiyan po ba kayo? Amen. Hallelujah. Kaya sabi rito, now Jesus was willing to come in and lay his hand on the boy, rebuke the fever. So as to his him, he said, why I have not seen so much faith that in Israel. That was the believer. He never seen such faith among them. Hindi siya nakakita ng ganung pananampalataya. Just to know that His Word, it was the power of testament. Sabi, ang makilala at maunawaan mo, mga kapatid, ang kanyang salita, yan daw ay kapangyarihan ng testamento. His power of authority. And Christian friend tonight, His Word is the power of authority. Amen? Ang kanyang salita, yan ay kapangyarihan at yan ay authority. Mga kapatid, what He say, it will be. Ano man ang sinabi ng Diyos magaganap, regardless of what you are, or I think it's going to be just the same. Amen, mga kapatid. Mga kapatid, napakalaga ng salita na ito na ating pinapakinggan. Hallelujah. He spoke that these days will be here. Someone said, are you praying for this or what? What are we going to do about all the immorality of the world? He said that, I said, it's got to be. There's nothing I can do about it. God said it would be this way. Yes. Just like it was in the Sodom. Magaganap yan. Kahit anong mangyari, magaganap yan. And Gomorrah. So will it be. So, you cannot do nothing about it. You can only preach the gospel. Wala raw tayong magagawa. Kaya ang mundong ito, hindi mo mapipigilan yan. Pasama ng pasama at parang sasama pa ang tao, mga kapatid. Hindi na mabubuti yan. Hindi na iigi ang mundo. Hindi na mapapabuti ang mga tao. Sasama at mapapasamang lalo yan. As it was in the days of Noah and in the days of Sodom and Gomorrah, the days of Lot. Ganyan. Kaya kung ano nangyari noon, ganyan din ang mangyayari ngayon. Mga kapatid, yung mga espiritu ng demonyo na pumasok sa mga tao noon, kaya naging masama ang mga tao. Nung mamatay na yung mga tao na yun, nagpalipat-lipat sa mga tao, nagpalipat-lipat. Hanggang sa panahon natin, siya pa rin mga espiritu ng demonyo ang lumilipat at nananaan sa tao ngayon. Kaya kung anong ginawa nila noon, ganyan ang ginagawa pa rin. Same demons. Same evil spirit. Diba? Kung ang mga tao noon ay mga lasenggo, kaya ang mga tao ay lasenggo, mga sugarol sa bungero, ganyan din ngayon. Mga babaero, ganyan din ngayon. Same spirit. Yes. Amen. Mga kapatid, iisa lang yan. Ang espiritu hindi na mamatayan. Ang demon hindi na mamatayan. Lumilipat lang yan sa tao. Hindi ba mga kapatid? Lumilipat lang. Salamat sa Panginoon. Ako ay na-influensyahan din at pinadahanan ng mga demonyo na yan noon.
iba't ibang klase ng mga bisyo, ugali na hindi maganda. Pero salamat kay Jesus, pinalagan at pinalaya ako ng Panginoon. Amen! Amen. Praise God! Amen! Glory be to God. Alam niyo mga kapatid, kung paano kumilos ang Diyos kay Pedro, kay Pablo, si Pablo, sabi ako ng pinakamasamang tao. Kasi may kinalaman si Pablo nung mamatay si Esteban. Pinutusan niya. Siya na sumutusun, patayin si Esteban at tumili. Okay? Kaya sabi niya, ako na ang pinakamasamang tao, mamatay tao. Pero noong si Jesus, sawagin siya ni Jesus, si Pablo, binago ng Panginoon ang buhay ni Pablo. Amen. Hanggang ngayon, si Jesus, siya bumabago ng buhay, nagliligtas ng buhay. Hindi nagbabago ang Yesu Kristo. Hindi ba kayo ulit? Amen. Hallelujah. Then sabi rito mga kapatid, praise God. Sa paragraph 6, now, that is God's word. This is first, sabi. Hallelujah. Praise God. Now, that is God's word. This is first, so always, in any religious doctrine that's not based upon the Word of God, through the entire Word of God, I'm afraid of it. You can make the Word say anything but twisting it around, but it must be proven to be the truth. Hallelujah. And now, if I come and told you I could heal, I could be doing something contrary to the Word, for the Word does not teach it that way. I cannot do one thing that Jesus has already done. He healed you when He died for you. Amen? That's Scripture. He was wounded for our transgression. Amen. With His stripe, we were healed. Yes, amen. And as Moses lifted up brass serpent in the wilderness, so much the Son of Man be lifted up. Kung paano itinasdaw ni Moises yung ahas sa ilang, ganyan din ang anak ng tao kailangan may taas. Amen? Moses lifted up the brass serpent for compound reason, for healing and forgiveness of sin. Kaya kailangan niyang itaas yung ginto o yung tanso na ahas na binuli na gaya ng tanso. Ang sino mang tumingin dun sa ahas na yon, hindi lang sila gumaling, hindi sila mamamatay sa kamandag ng ahas, kundi sila'y mapapatawad sa kanilang mga kasalanan. Amen mga kapatid? Same thing sa Panginoon Kristo. The children had murmured against God and against Moses, and serpent had bite them. Kasi ang mga Israelita, nagreklamo na sa reklamo kay Moses, reklamo sa Diyos. Mga kapatid, anong ginawa ng Diyos? Ang padala siya ng maraming mga cobra, lupong, black mamba, mga mababangis na mga hayop. Lahat ng mga Israelita, pinagtutuklaw mga kapatid. Alam naman natin, pag may kamandag ang ahas, pag natuklaw ko, mamamatay ka. Pero sabi, nagmakaawa sila kay Moises na manalangin sila sa Diyos upang hindi sila mamatay. Lumapit ang Panginoon o lumapit si Moises sa Panginoon at sabi ng Panginoon sa kanya, gumawa ka ng isang binuling ahas na gawa sa tanso. At magtayo ka ng pool, yung flag pool, yung ng isang patungan. And then ang sabi, itaas mo doon ang brass serpent. Narinig mo kayo, okay? Praise God. At ang sino mang tumingin doon sa brass serpent, ang sabi, sila ay hindi mamamatay, hindi ba ng kamandag ng magatang. At sila'y mapapatawad sa kanilang kasalanan. Amen? Ganyan din ang sabi, ang anak ng tao kailangan itaas. Kailangan tumingin ang tao sa Panginoon Kristo dahil sa kanyang kamatayan sa krus. Hindi lamang ang kanyang kasalanan ang mapapatawad, pati ang kanyang karamdaman, ginyats ng Panginoon. Magkakaroon siya ng kagalingan. Sundan niyo ako kapatid? Praise God. Hallelujah. Then sabi, so what He's done, He cannot do or no one else, but now if you can appropriate faith, have faith to believe God, He has did this and it's for you. Individually, sabi you, then the healing will be there, it will not fail. So have faith in God. God has set preacher into the church. Ang Diyos daw nagsugo ng mga preacher sa iglesia. This pastor here throughout the countries, wonderful men of God, anointed of God, they have just much right to pray for the sick as I do or anyone else. Gaya ng ginagawa kong sabi,
And not only pastor, but every member of the church. Hindi lang daw mga pastor, kundi ang bawat lahat ng miyembro ng iglesia. Sabi, has right to pray for the sick. Hindi lang ako. Lahat tayo ay binigyan ng kapangyarihan ng authority na sino mang may sakit sa pangalan ni Jesus, pag pinatungan mo ng iyong kamay, gagaling ang sabi ng Panginoon Kristo. Amen? But every member of the church has right to pray for the sick. The gift of healing work in the church. The entire church, not only the pastor said, confess your fault to one another and pray for one another that you may be healed, for the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. I believe me. Amen. Hindi ba kayo kapatid? Yes. Ang kapatid. Amen. Hallelujah. Ang lahat ng sinalita ng Diyos nagaganap yan. Just believe. Sabi niya, now I want you to do this for me tonight. Have faith in Him. Then after that, He said, give it to His church. He said, give into the church. Such as prophecy, every other gift, teacher, and pastor, and so forth, He placed in the church. All for perfecting of the church, to get people to have faith in His finished work at Calvary. Kapatid, tinapos na lahat ng Panginoon Kristo ang hirap sa Kalbaryo. Ang tanging dapat nating gawin is just believe, have faith, claim the promise. Amen. Hallelujah. Tinapos na lahat, kaya sabi nung siya na bayubay sa krus, it is finished. Amen. Pinayaran niya ang kasalanan mo. Hindi lang ang kasalanan mo, dahil sa kanyang lapay at sugat, pinagaling ka pa sa lahat ng karamdaman mo. Ikaw na dating mahirap, ikaw na naging mayaman, at pwede kang maging mayaman dahil kay Jesus. Spiritually speaking, mga kapatid, kasi nalalaman ko na pagka yumaman ka spiritually, pagka yumaman ka sa kabanalan ng katuwiran ng Diyos, ang material na bagay, susunod yan sa iyo. Yes, that's right. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Pag ikaw ay nabuhay ng may katuwiran at nalugod ang Diyos sa iyo, lahat ng pangangailangan mo itarangkat ng Diyos sa iyo. Kasi nakikita niya, nalulugod siya. Hindi kanya papapayaan. Puprotektahan kanya. Iingatan kanya. Isusuplay niya ang lahat ng pangangailangan mo. Ilalayo kanya sa karamdaman. Kasi sumusunod ka sa kanyang kalooban. Ikinig mo ngayon, kapatid. Pero kung ikaw ay sumusunod sa sarili mong kalooban, nabubuhay ka sa sarili mo, nabubuhay ka sa kasalanan, hiyang-hiya ka na lumapit sa Diyos. Di ba? Para pag nakagawa ka ng kasalanan sa iyong kapwa, sa iyong relative, di ba pag minsan nahihiya ka lumapit? Nahihiya ka lumapit. Lalo na pagka may kailangan ka, tapos gumawa ka ng kasalanan sa kanya, nakakaya talaga. Di ba? Nandun niyo ako kapatid. Alam niyo ba na tayo lahat ay ganyan? Gumawa tayo ng kasalanan laban sa Diyos. Di ba? Pero alam niyo ba, ang Diyos hindi niya tinitignan yan as long as ikaw ay magpakababa at aminin mong ikaw ay nagkamali at nagkasala. Hilinisin ka lahat, patatawarin ka. At pagkatapos kanyang patawarin, ibibless pa niya ang buhay mo. Ayusin niya ang buhay mo. Hindi lamang yung buhay mo dito sa lupa, ihahanda ka pa niya sa kabila. Buhay na walang hanggan, ihahanda para sa iyo. I hope kasundan niya ako dyan, kapatid. A man under authority. Kaya yung sundalo na ito, alam niya ang kanyang sarili, nasa galing siya ng kapangyarihan. Kaya nakita niya na si Jesus, siya ay isang makapangyarihan. Ano man ang sabihin niya, pwede magawa ni Jesus. Amen? Hindi ba kayo kapatid? Amen. Alam niyo ba na lahat ng mga sumasampalataya ay merong authority at power? Kapatid, hindi tayo basta tao. Kung ang Diyos na nanahan sa iyo, ikaw ay isang makalikang nilikha. Royal seed of God. Isang bughaw na bilhin. Hindi lang basta tao ka. Ikaw ay isang anak ng maharlik at makapangyarihang may likha ng langit at lupa. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Someday, lahat ng mga tumuya, lahat ng mga malipusta nagsalita laban sa iyo, mga kapatid, lalo na sa iyong pananampalataya, luluhod yan sa harap mo. Huhusgan mo sila.
Yung pinagtatawanan ka, yung ginagawa natin ito, kapatid, someday luluha yan, iiyak yan, uhusgahan mo yan. Kasama mo ang Panginoon na uhusga sa kanya. Sabi niya, we will judge even the angels and we will judge the world. Di ba? And even the angels. Husgan natin sa sanlibutan, maging ang mga angels. Kaya lahat ng mga tao na yan, mga kapatid. Kaya, ako nung gawin mo ang kalooban ng Diyos. Sa kanila ang unang halaka, pero sa atin ang huli. Sa ngayon, pinagtatawanan ka, mahirap ka, at sa pagsunod mo sa Panginoon, pinapersecute ka, sinasabihan ka kung ano ka daw, someday mo magtatawa sa kanila. Hindi ko ano, kapatid. Sabi ng Bible, vengeance is mine. Nasa akin ang paghiganti. Ang mga anak ng Diyos hindi naghigantihan. Pinag-pray niya yung mga tao gumagawa ng masama sa kanila. Praise God, mga banak, mga kapatid. Kapatid, ang sabi ng Panginoon nung siya pumatay, and then siya bumangon, di ba ang sabi niya sa mga apostol, binigyan niya sila ng authority. Di ba? Marcos, Kapitulo 16. Kaya lahat ng sumasampalataya, meron sila'y under authority. We are under the authority of God through His Word, mga kapatid. Sa verse 14 ng chapter 16 ang sabi, at pagkatapos siya ay napakita sa 11, kasi nung magpakita siya kay Mary Magdalene, yung pinatawad sa kanyang kasalanan at yung nahuli na nangalog niya, and then pinalayas ang 7 demonyo sa kanya, yun ang kauna-unahan na nagpakita si Jesus nung siya nabuhay na muli kay Mary Magdalene. Nung ibalita niya ito doon sa mga apostol, sa mga kasama niya, hindi sila maniwala na nabuhay muli si Jesus. Okay? Kaya hanggang sabi sa verse 14 ng chapter 16, nagpakita ang Panginoon sa kanila. At pagkatapos siya ay napakita sa 11, samantalang sila ay nangakaupong nagsisikain. At pinagwikaan sila ng kawalan nila ng pananampalataya. Kasi hindi sila naniniwala kay Mary Magdalene, kapatid. At katigasan ng puso, sapagkat hindi sila nagsisampalataya na nangakita sa kanya pagkatapos na siya ay magbangon. Verse 15. At sinabi niya sa kanila pagkatapos na siya ay i-rebuke niya sila, mga kapatid. Ang sabi niya, at sinabi niya sa kanila, magsiyaw na kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ibig sabihin, lahat ng tao. Ang sumasampalataya at babautismuhan ay maliligtas. Dapat po ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang tanda, ang mga tandang ito sa magsisisampalataya. Ang mga baptist hindi naniniwala dito, kapatid. Ang sabi nila, ito raw ay para sa mga Hudyo lang. Pero ang sabi rito ng Panginoon Kristo, and their signs shall follow them that believe. Amen? Ang mga tandang ito ay magsisisunod sa mga sumasampalataya. Ibig sabihin, lahat ng maniniwala bago siya dumating, ang mga tanda na ito ay susunod sa kanila. Maging sa panahon natin, kasi tayo sumasampalataya. Susundan niyo ba ako, kapatid? At lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Kayo ba'y sumasampalataya? Gamitin ninyo ang pangalan ni Jesus. Just rebuke the devil. Amen? Kung ikaw ay sumasampalataya at nanahan ng Espiritu Santo sa iyo, mga kapatid, nakikita ka pa lang ng demonyo, tumatakbo na yan. Amen! Hallelujah! Lalaki pa mga tandang ito, magpapalaya sila ng demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng bagong wika. Sila'y magsisihawak ng mga ahas. At kung magsisiinom sila ng bagay na kamamatay, sa anumang paraan hindi makakasama sa kanila, ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Amen, mga kapatid? And then may katuloyan, mga kapatid. Bago umakyat sa langit ang Panginoon Kristo, sabi dito sa Luke chapter 24, sabi, bago kayo mangaral, hintayin niyo muna ang pangako. Sabi niya rito, mga kapatid. Luke chapter 24, sabi rito, sa verse 15, nang magkagayo'y binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan.
At sinabi niya sa kanila, ganyan ang pagkasulat na kinakailangang maghirap ang Kristo at magbagong muli sa mga patay sa ikatlong araw at ipapangaral sa kanyang pangalan ng pagsisisi. Okay? Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao. Ipapangaral ang kanyang pangalan ang pagsisisi. Amen? At pagpapatawad ng kasalanan sa lahat ng mga bansa magbuhat sa Jerusalem. Amen? Kapatid, walang kapatawaran ng kasalanan maliban sa pangalan ng Jesus. Hallelujah. Sa verse 47, verse 40, kayo'y mga saksi ng mga bagay nito at narito, sabi ng Panginoon, at narito, sabi, bago kayo mangaral, ang sabi, bago kayo magpalayas ng demonyo, at narito, ipapadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama. Datapwat magsipanatili kayo sa bayan, hanggang sa kayo'y masangkapan ng kapangyarihan galing sa itaas. Sabi niya, hintayin niyo ng pangako. Kailangan ng Espiritu ng Diyos manahan sa inyo. Hinig ba kayo, kapatid? Amen. Ibig sabihin, sila ay pumunta sa bayan, mga kapatid. Kapag sabi rito sa Acts chapter 1, hallelujah, praise God. Ay kung basahin sa verse 3, ang sabi, na sa kanila naman napakita rin siyang buhay sa pamagitan ng maraming mga katunayan. Pagkatapos na siya ay makapaghirap na napakita sa kanila sa loob ng 40 araw. Ibig sabihin, ang Panginoon Kristo nung siya ay namatay, bago siya pumalik sa langit, 40 days nandito siya. Nagpakita siya sa mga apostol. Sabi, maraming nakakita sa kanya, 40 araw, at nagpahayag ng mga bagay tungkol sa karinang Diyos. At palibhasa ay nagkikipagpulong sa kanila, ay pinagutos niya sa kanila na huwag silang magsialis sa Jerusalem, kundi hintayin nila ang pangako ng Ama na sinabi niyang narinig ninyo sa akin. And then ang sabi mga kapatid, kung babasahin natin, sabi mga kapatid, sa verse hallelujah 8, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, hanggang sa kahuli-huliang hangganan ng lupa. Amen, mga kapatid? Madaling sabi, mga kapatid, lahat ng mga sumasampalataya at pinananahanan ng Espiritu Santo, sila'y binigyan ng authority ng Diyos. Amen? In His name, they were cast out demons. Hallelujah. If they lay their hands upon the sick, they will heal them. Sabi, and then sabi, they shall be my witnesses. Sila'y mga magiging saksi ko. Sabi ng Panginoon Kristo. Amen, mga kapatid? Amen. Brothers and sisters, hallelujah. Kailangan ma-experience natin yan. Dahil na-experience mga apostol, na-experience mga ibang mananampalataya, kahit sa panahon ito, maging sa atin ma-experience natin yan. Just believe. Pakawakan natin yan. Hindi ka lang basta tao, ikaw ay isang maharlikang kita. Tandaan mo yan, mga kapatid. Anak ka ng Diyos. Amen? Praise God. Sabihin mo kay Satanas, pagka ikaw ay binubulungan niya, anak ako ng Diyos, wala akong karapatan sa buhay ko. Kailangan akong mabuhay ng may kabanalan at katuwiran. Kailangan akong sumunod sa katotohanan. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Mga kapatid, a man under authority. We are the man na binigyan ng authority ng Diyos. Mga kapatid, ang kapangyarihan ng kalangitan ng magpapakos. Hallelujah. Amen, mga kapatid. Amen. Just exercise natin. I-demonstrate natin ang power niya. Pag ang Diyos nanahan sa atin, mga kapatid, praise God, magmamanifest ang mga tanda nito sa buhay. Pag may sakit, huwag kayong matakot. Pag may sakit ang anak niyo, just believe. Patungan mo na kami sa pangalan ni Jesus. Sampalatayan mo yan. Ang doktor hindi nagpapagaling niya. Walang nagpapagaling na sino man. Diyos lang ang nagpapagaling. Hilig ba kayo, kapatid?
Eh, pag may pananampalataya ka sa Diyos, ang sakit hindi galing sa Diyos yan. Galing sa demonyo yan. Espiritu ng demonyo yan na nagpapahirap sa katawan ng tao. Pag si Jesus na naan sa iyo, pwede mong utusan yung espiritu ng sakit na umalis sa anak mo, umalis sa iyo, umalis sa kanino man. Yes. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. You are a man under authority. Amen. Ikaw ay isang tao na nasa ilalim ng kapamahalaan ng Panginoon. Ang Diyos ang nagbabackup sa atin. Amen. Kailangang malugod ang Diyos sa buhay natin. Kailanman ang Diyos hindi kanya babackupin. Kung ikaw ay doubters, na pag-alinlangan, kung ikaw ay disobedience, tawag dito, dinalabag mo, hindi mo sinusunod ang utos, hindi kanya babackupin. Hindi ba kayo, kapatid? Amen. Pero pag ang Diyos na lugod sa buhay natin, ang buong pwersa ng langit nasa buhay. Amen! Hallelujah! Pagpalain tayo ng Diyos. Kapag ang Diyos ay mabuti at karapat-dapat siyang paglingkuran. Amen. Hallelujah! Amen! Amen. Praise God. Awit tayo ng isang awit, mga kapatid, bago tayo manalangin. Hallelujah! Hallelujah! Praise God. Awitin natin. Song number 68, To Be Like Him. Nawa ito ang ating maging panalangin, ang maging kagaya niya, ang maging kawangis niya. Ang maging kawangis ng Panginoon Kristo. Hallelujah. To be like Him. Parang iba yata ito. Iba itong nasa songbook. Hanggang ba yung to be like Him? To be like Jesus, to be like Him. Amen. Sabi ni Pablo, we are ordained to be conformed into the image of His dear Son. Tayo raw ay tinalaga na maging wangis ng kanyang anak ng Panginoon Kristo. Yan ang plano ng Diyos na tayo maging kagaya ng Panginoon Kristo. Amen. Hallelujah. Ulitin natin mga kapatid. To be like Jesus. Amen. To be like Jesus. To be like Jesus. On earth I long to be like Him. All through life's journey, from earth to glory, I only ask to be like Him. Sing it once again. Ayun kayo. Like Jesus, to be like Jesus, on earth I long to be like Him. All through life's journey, from earth to glory, I only ask to be like Him. Hallelujah. Praise your name. Thank you, Lord. Tayo manalangin. Salamat po sa inyong mga salita. Lord, ang layunin mo ay iyong display, ang iyong kalwalatian sa pamamagitan namin na iyong mga anak na babae at lalaki.
Yan ang dahilan kung bakit ka namatay sa krus ng Kalbaryo. Gusto mong ipakilala na kayo ang Diyos ng kaluwalhatian. Sa pamamagitan ng bawat isa sa amin, na yung tinawag at lininis at pinatawad sa lahat ng ating mga kasalanan at pinananahanan ng iyong Espiritu Santo. Nais mo na ipakita ang iyong kaluwalhatian sa pamamagitan namin. Tulungan mo po kami, Panginoon, na kami manampalataya, na makita namin ang kung sino ka, ang iyong kakayanan, ang iyong kapangyarihan, at lubos kaming sumampalataya at magtiwala sa inyong kakayanan at kapangyarihan, sa iyong mga pangako sa bawat isa sa amin. Lord, maraming salamat po. Pinupuri ka namin sa nasasalamatan sa gabi ito. Lord God, hallelujah. Gaya, Panginoon, ng sundalo na iyon, kanyang sinambit na sabihin mo lang at magkagaling ang aking amitin. Lord, lahat ng iyong mga promises, binigkas mo na ang lahat ng ito. At ito ay nakasulat, at ito'y aming naririnig sa mga nangangaral, at ito'y aming nababasa. Marapat lamang na ito'y aming sampalatayanan at panghawakan. Tapos na ang lahat. Ang kagalingan ay resulta ng iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Ang kapatawaran ay isang tapos na gawa mo sa krus ng Kalbaryo sa magitan ng iyong dugo. Nagkaroon kami ng kapatawaran kung aming pagsisisihan at isusuko ang aming mga kasalanan at tatalikuran at sasampalatayanan na tanging kayo lang ang pwede magpatawad sa amin. Ang kaligtasan ay ito isang regalo na iyong binibigay at resulta ng iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Ang lahat ay tinapos mo na, Panginoon. At marapat lamang kaming sumampalataya. Salamat po sa pagkabinigyan mo kami ng pagkakataon, ng mga panahon na kami makapakinig ng iyong salita. At maunawaan namin ito. At makita namin ang aming kalagayan. At upang kami ay may posisyon sa tamang posisyon ng iyong mga salita. Pagpalain mo po ang aking mga kapatid sa gabi ito. Help us, Lord, na exercise namin ang faith na binigay mo sa amin, na aming i-demonstrate ito. Hallelujah. Because hindi mo lang kami pinatawad sa aming mga kasalanan. Lord, hindi mo lang kami binabago, hindi mo lang binabago ang aming buhay. Kundi, Lord, kayo'y nananahan sa amin. Hallelujah. At nais mo na ang iyong salita ay tumaloy sa amin. Nais mo na ang iyong kaluwalhatian ay mag-display sa amin. Help us, God, na kami ay magkaroon ng pananampalataya at ito'y aming may exercise, may apply sa aming pang-araw-araw na buhay. Bless mo mga kapatid at nawa ang pananampalataya ng bawat isa, ito'y lumaki, lumago, Panginoon. Paunawa mo at ihayag ang iyong salita sa bawat isa. Maraming salamat po at sa gabing ito, Lord God, sa aming paglapit sa iyo, sa aming pangangalangin, kapatid namin, Panginoon, sinabi mo na kami laging manalangin. Sinabi mo na hanggang ngayon wala pa kami hinihingi, kaya hindi kami tumatanggap. Sinabi mo humingi lamang kami sa iyo nang may pananampalataya at kami tatanggap. Salamat po, Panginoon. Bless mo po kami at labayan. Wala pong ito'y aming manalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise God. Meron pa kayong prayer request bago tayo manalangin mga kapatid? Sabihin nyo na at isama natin sa prayers. Praise God. Patuloy ko hinihingi sa inyo, ipag-pray nyo yung mga gawain natin dito.